Alam mo ba na sa bawat pagbagsak ng meteorite dito sa mundo, may kasamang piraso ng kwento mula sa malayong bahagi ng kalawakan? Hindi lang basta mga bato ang bumagsak, sila ang mga saksi sa simula ng ating solar system. Ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, samahan mo ako at tuklasin natin ang mga pinakakamangha-manghang meteorite na nahulog sa Earth. Bawat isa ay may dalang misteryo, ganda at kaalaman. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang bell at simulan na natin. Number 10, Milbilili Meteorite. Ang Milbilili Meteorite ay isang bihirang klase ng meteorite na natagpuan noong 1960 sa Milbilili Station sa Western Australia. Ang uri nito ay tinatawag na carbonaceous chondrite, mga batong galing sa kalawakan na mayaman sa carbon, organic substance, at mga mineral na may taglay na tubig. Kung pag-uusapan ang composition, ang Milbilili Meteorite ay binubuo ng mga mineral tulad ng olivine, pyroxene, at phyllosilicates. Kadalasan, ang mga ganitong mineral ay nabubuo sa mga lugar na maraming tubig, kaya mahalaga ito para sa mga siyentipikong nag-aaral kung paano nagsimula ang solar system. Bagamat hindi ito kilala sa pagkakaroon ng mga diamante o bihirang elemento, ang tunay na halaga ng Milbilili Meteorite ay nasa kakaibang taglay nitong impormasyon tungkol sa sinaunang kasaysayan ng ating solar system. Isa itong mahalagang specimen para sa mga eksperto na nag-aaral ng pinagmulan ng organic materials na maaaring naghatid ng buhay sa mundo. Number 9, Esquel Meteorite. Natagpuan naman sa Argentina ang Esquel Meteorite at ipinangalan ito sa bayan ng Esquel. Isa itong palasite, isang napakabihirang uri ng meteorite na binubuo ng bakal at silicate crystals. Kapansin-pansin sa Esquel Meteorite ang mga olivine crystals na naka-embed sa matrix ng iron-nickel. Ang mga kristal na ito ay translucent, kulay berde at dilaw at napakaganda. Kaya nga ginagamit din minsan sa paggawa ng alahas at tinatawag na peridot. Bagamat wala itong mga diamante o bihirang elemento, ang Esquel Meteorite ay itinuturing na espesyal dahil sa kombinasyon ng metal at kristal sa isang piraso lamang. Bukod sa ganda nito, mahalaga rin ito sa science para maintindihan kung paano nagsasama ang iba't ibang materyales sa kalawakan. Number 8, Admire Meteorite. Ang Admire Meteorite naman ay nahulog malapit sa bayan ng Admire sa Lyon County, Kansas, USA. Isa itong ordinary chondrite, particular na nasa kategoryang L6 at ang ibig sabihin, karamihan sa laman nito ay mga silicate minerals at metal grains. Hindi ito kasing bihira o kasing kakaiba gaya ng iba pang meteorite, pero mahalaga pa rin ito sa science. Binubuo ito ng olivine, pyroxene, at kaunting metallic grains. Kahit walang diamante o espesyal na elemento, ang Admire Meteorite ay isang magandang halimbawa para maintindihan kung ano ang karaniwang materyales na bumuo sa solar system noong mga unang panahon. Number 7, Sericho Meteorite. Natuklasan sa Sericho, Kenya ang Sericho Meteorite, isang klase ng iron meteorite na pangunahing binubuo ng bakal at nickel. Katulad ng ibang iron meteorites, makikilala ito sa makintab nitong itsura. At kung lalagyan ng asido, lumilitaw ang tinatawag na Widmanstätten pattern, isang kakaibang disenyong parang kristal. Kung titingnan ang komposisyon nito, halos puro bakal at nickel ang laman ng Sericho Meteorite na may kaunting bakas ng cobalt at iba pang karaniwang elemento sa iron meteorites. Bagamat mayaman ito sa metal, wala itong taglay na diamante o bihirang elemento. Ang tunay na halaga ng Sericho Meteorite ay nasa aral na maibibigay nito sa science, lalo na sa pag-unawa kung paano nabuo ang mga bakal na meteorite at ang kasaysayan ng ating solar system. Number 6, Brenham Meteorite. Sa Kansas, USA naman natagpuan ang Brenham Meteorite na kilala sa mga nakakalat nitong pira-pirasong bahagi. Ito ay isang uri ng palasite, isang bihirang klase ng meteorite na pinaghalo ang metal at silicate crystals. Ang Brenham Meteorite ay may magagandang olivine crystals na naka-embed sa matrix ng bakal at nickel. Madalas ang mga olivine na ito ay gem quality, kaya ginagawang alahas ang ilan sa kanila. Bagamat walang diamante o napakabihirang elemento, espesyal ang Brenham Meteorite dahil sa kakaibang kombinasyon ng metal at kristal sa isang piraso. Isa itong mahalagang halimbawa ng palasite meteorites sa pag-aaral ng mga materyales sa kalawakan. Number 5, Toluca Meteorite. Ang Toluca Meteorite ay natagpuan naman sa Toluca, Mexico. Isa rin itong uri ng iron meteorite, particular na classified bilang octahedrite, isang klase ng meteorite na may kristal na istruktura na nabuo sa pattern na parang octahedron. Gaya ng iba pang iron meteorites, halos bakal at nickel ang bumubuo sa Toluca Meteorite, kasama ang kaunting cobalt at iba pang karaniwang elemento. Kapag inukit gamit ang asido, lumilitaw din dito ang Widmanstätten pattern na nagpapakita ng kakaibang disenyo ng metal crystals.
Kahit wala itong diamante o bihirang elemento, mahalaga ang Toluca meteorite dahil nagbibigay ito ng kaalaman kung paano nahati-hati at nabuo ang mga materyales noong unang panahon ng solar system. Number 4, NWA 869 meteorite. Ang NWA 869 meteorite o kilala rin bilang Northwest Africa 869 ay isang klase ng ordinary chondrite. Isa sa mga pinakakaraniwang uri ng meteorite na nahuhulog sa Earth. Pinaniniwalaang nanggaling ito sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Pagdating sa komposisyon, binubuo ang NWA 869 ng mga silicate minerals tulad ng olivine at pyroxene, kasama ang iba pang karaniwang mineral na makikita sa mga chondrite. Bagamat wala itong taglay na diamante, mahalaga ito sa mga siyentipiko dahil nagbibigay ito ng kaalaman kung paano nabuo ang ating solar system noong umpisa pa lamang. Number 3, Imilac meteorite. Natuklasan sa Atacama Desert sa Chile ang Imilac meteorite, partikular sa rehiyon ng Imilac. Isa rin itong palasite, isang bihirang uri ng meteorite na kombinasyon ng bakal, nickel, at magagandang olivine crystals. Ang pangunahing komposisyon nito ay mga olivine crystals na nakalubog sa matrix ng bakal at nickel. Ang mga kristal nito ay gem quality, makintab at kulay berde dilaw, kaya't kinagigiliwan ng mga kolektor at mahilig sa meteorites. Bagamat wala itong diamante o bihirang elemento, ang ganda ng itsura ng Imilac meteorite ang nagpapakilala dito sa mundo ng science at collection. Number 2, the El Ali meteorite. Noong 2020, isang napakalaking meteorite ang bumagsak malapit sa bayan ng El Ali sa gitnang Somalia at tinawag itong El Ali meteorite. Isa ito sa pinakamalalaking meteorite na naitala, halos kasing laki ng isang maliit na gusali o bahagi ng isang malaking sports stadium. Sa siyentipikong aspeto, ang El Ali meteorite ay isang kayamanan. Posibleng naglalaman ito ng mga bihirang elemento at maaaring may bakas pa ng mga diamanteng nabuo dahil sa matinding presyon sa kalawakan. Hindi lang ito tanda ng isang napakalaking kaganapan noong 2020, kundi isa ring mahalagang piraso ng kasaysayan at science. Number 1, Hoba meteorite. Sa Namibia, Southwest Africa, matatagpuan ang Hoba meteorite, ang pinakamalaking meteorite na natuklasan sa ibabaw ng mundo. Tinatayang mahigit 60 metric tons ang bigat nito. Binubuo ito halos ng bakal at nickel, kasama ang kaunting cobalt at iba pang karaniwang elemento sa mga iron meteorites. Ang kakaiba sa Hoba meteorite, kahit napakalaki nito, hindi ito nag-iwan ng malakas na pinsala ng bumagsak at hanggang ngayon, nandoon pa rin ito sa mismong lugar kung saan ito bumagsak at hindi inilipat o hinukay. Dahil sa laki at ganda ng kondisyon nito, naging isa itong kilalang atraksyon para sa mga siyentipiko, turista at history enthusiasts. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mga mahiwagang meteorite na minsang bumisita sa mundo. Sana ay nadagdagan ang kaalaman mo at nabighani ka rin sa ganda ng kalawakan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating kwento.